Sabi niya, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Dakilang himala at kababalaghan, tanging kanya lamang, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Itong kalangitan, kanyang ginawa ng buong kahusayan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Nilikha ang lupa at pati ang tubig nitong kalaliman. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Verse 7, siya ang lumikha. Siya ang gumawa ng araw at ng buwan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Nilikha ang araw upang sa maghapon ay siyang tumanglaw. Pag-ibig niyang tunay, laging tapat kailanman. Verse 9, at kanyang nilikhang pananglaw kung gabi, bituin at buwan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Tingnan po natin sa verse 27. Sabi niya dito, lahat ng pagkain ng tao at hayop, siya'y nagbibigay. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang Diyos nitong langit ay dapat purihin at pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Mga kaabangers, tunay ba na ang pag-ibig ng Diyos ay tapat at tunay sa inyong mga buhay? Ano pa ang inyong inaantay? I-comment mo na dyan, i-chat nyo na dyan, i-text nyo na yan, no? I-tag nyo na ang inyong mga mahal sa buhay dahil hindi lang tayo ang makakaranas ng pag-ibig ng Diyos na tunay at tapat kailanman. Yan po ang pag-ibig ng ating Panginoon. At alam nyo ba mga kaabangers, dahil sa hapon na ito, ang ating title or ang ating pamagat ay God's Unconditional Love. And I know you're all excited with what you are going to hear this afternoon. At alam niyo po ba, dahil ang pag-ibig ng Diyos, ito ay tapat, ito ay tunay, magpakailanman. Kaabangers, kapatid, i-type mo dyan, I am ready. I am ready, mga kaabangers. Ayan. So, hindi ko na po papatagalin dahil alam ko excited kayo. Excited din ako na makapakinig ng panibago na namang testimony na iginawa ng Panginoon. Maaaring mapapakinggan natin ito within an hour. Pero ang Panginoon, ito ay kanyang nililok, ito ay kanyang sininop, ito ay kanyang inayos. At ngayong hapon na ito, mapapakinggan natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoong Diyos sa buhay ng ating kapatid. Sama-sama po nating i-welcome si Brother Adrian Guevara Felipe. Good afternoon po sa inyo. Hello po, Pastor Pat. A blessed afternoon po sa inyo at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ngayong hapong ito. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Yes, good afternoon. Ayan, alam mo ba, Brother Edian, they are very excited. Sabi nila dito, I am ready. Charian, Gaza, Kayanan, I am ready. Si Maria Priscilla Eugenio, I am ready, ready, excited na excited sila. Kay Dexter Mendoza, I am ready. Kay Raquel Kayanan Anadon, I am ready. Kay Lian, I am ready. Carolina G. Saig, I am ready. Alam mo ba, kapatid, hindi lang ito sa Pilipinas, no? Sa iba't ibang sulok man mundo, mapapakinggan ang Yes. testimony mo sa hapon na ito. Yan, Yes. sabi ni Alessandra Gilia Kayanan, that's absolutely an and amen. That's Amen. absolutely an amen, Kuya Eds. Ay, parang kilala mo to ah. Yun Okay, na, sabi church ko din po ni actually sa mga. Okay. Sige, mag-comment lang kayo dyan mga kaabangers dahil sa hapon na ito, makakapakinig tayo ng isang napakagandang kwento na ang Diyos mismo ang nagsulat. Okay, so meron ka bang gustong i-shout out sa hapon na ito, Brother Adrian? Amen. So by the way, nais ko pong magpakilala muli sa inyong lahat. Ako po si Brother Adrian Felipe, 28 years old. Ako po ay taga Betis, Guagua, Pampanga. Sa Kapampangan po ako. And gusto ko pong i-shout out, of course, yung mga kapatid ko, si Ednel, si Nix,
and si Errol, tsaka yung mga pamangkin ko po and yung mga parents ko, yung nanay ko na nasa ibang bansa, ayan, shout out. And of course, I'd like to give shout out sa aking mahal na church, ang Christ in You, Betis, and of course, Bulaon, ayan, headed by our anointed pastor, Pastor Herbert Chansupan. And also, I'd like to shout out din po sa mga supportive po namin mga leaders sa church, sina Tita Beth, sina Tito Edwin, sina Tita Ana naghatid po sa akin sa location ko ngayon, sina Tita Cheryl, Tita Charian, Tita Raquel, Tito Dave, Tito Rio, Tita Edith, sa mga kabataan po ng Betis. Ayan, sina-shoutout ko po kayong lahat. Wow! Parang ang ganda ng introduction na ating kapatid, mga kaabangers. Anong kaya ang masasabi ng ating mga audience na nakita niyo yung guest natin sa hapon na ito? Sino kaya ang kamukha? May kamukha kaya ang ating guest? Ikaw din po ba ay isang worship leader? Yes po, Pastora. Ako po ay worship leader sa church namin and sometimes na-assign din po ako to preach the word sa Wow. Sunday service po namin. Amen. Wow, ang galing. Mamaya, baka pwede kami mag-request ng isang awit. Amen. Of course Okay. po. Sige po. So, tayo po ay magsisimula na, mga kaabangers, sa ating interview this afternoon. So, maaari mo bang introduce sa amin sino ang iyong mga magulang, ilan kayong magkakapatid, and how were you brought up nung kayo ay mga bata pa? Okay po, so I'd like to introduce myself this afternoon. So, actually, I am the eldest among my siblings po. Apat kaming magkakapatid. So, ako po yung panganay. And then, yung pangalawa po si Ednel. Ah, isa po siyang accountant. Tapos, yung kapatid kong pangatlo, si Nikaan. Nag-iisang babae po sa family namin. And meron na po siyang family. And nagtapos na rin po siya sa college. And then, yung bunso po namin kapatid nasa senior high school. And then, yung parents ko po, si Nelda Felipe and then si Eduardo Felipe, usually, nag-work po sila sa ibang bansa. So, nasanay po kami during my college days, nung nag-aral po ako dati, nasanay na po kami talagang mabuhay ng kami-kami lang magkakapatid. Kasi usually my parents are abroad working, even up until now, yung mother ko nasa ibang bansa pa rin. Yung tatay ko naman, nagstay na siya here in the Philippines for good, pero nakatira siya sa ibang bahay, sa bahay ng lola ko. And how would I explain my childhood? Paano nga ba? Actually po, isa lang akong simpleng tao, simpleng bata na maraming pangarap sa buhay. Kasi lumaki po kami sa buhay na hindi po kami privileged sa buhay. Kung hindi po kakayod ng parents ko, hindi po kami kakain. Kung hindi po kakayod yung parents ko, hindi po kami makakapag-aral. So bata pa lang po ako na-instill na po sa amin that this is our situation and you need to do your best for you to finish your education, get a good job, and then uplift our state of living. So bata pa lang po ako, alam ko po sa sarili ko na isa akong mapangarap po na tao. Kaya bata pa lang po ako talagang nagsumikap na po ako sa buhay. Glory to God, I'm not bragging this, pero doon po sa naging mindset kong yun, na hirap lang kami, hindi pwede to, kailangan kong mag-aral ng maayos. That's when I stepped into giving my best in my entire education because daycare pa lang hanggang up until high school, college. During my first college kasi later ikukwento ko po, nag-take po ako again ng another course this time. So, since elementary hanggang college, talagang achiever po ako sa school. Sabi nga ng nanay ko, walang year na hindi siya nakakaakyat ng stage. That's why they really had a very wide expectation sa akin. And nabitbit ko po yon kaya merong halong pressure nung nag-aaral po ako. Pero growing up, even I have this specific pressure in my heart. Alam ko sa sarili ko na yung pressure na yon. Uh, Yun yung nag-fuel sa akin for me to be able to push through on what I am doing, especially doon po sa pag-aaral ko ng elementary. And nung elementary, ano po ko, outgoing pa yung personality ko, laging nasa daan, after sa school, yung typical na bata na naglalaro, yung typical na bata na walang tsinelas minsan,
napapalo, Oo. pasaway. Pero I think that's part of our living na lahat naman po talaga siguro tayo dumaan sa ganun. Pero ang saya lang po ng childhood ko. Ayun po. Mm. Wow, galing naman. Maliban sa achiever, ikaw ay naranasan mo maging bata. Napapalo ka din pala kahit achiever ka. Alam mo ba, Brother Adrian, ang dami nagko-comment dito kasi tinanong ko sino yung kamukha mo. Sabi nila si Alden daw. Sino kaya Alden? Oh, Alden Richard. Uy, wow! Ganyan na ganyan Grabe na. naman po. Ganyan na ganyan yung picture. Nakikita niyo po ba yung picture ni Alden? Praise the Lord. May dimple Amen. pa. Sabi nga po, di ba, kapag nasa Kristo ka, pogi ka, because pogi means presence of God inside. Amen. Wow! Yes, tama yun. Tama. Wow! Amen. Praise the Lord. Talaga naman yung mga kaabangers ko, they're very excited. Talagang lahat sila nag-comment, Alden, Alden, puro Alden. Nako, mas gwapo ito kay Alden, kala nyo ba? Preacher na, worshiper pa, kompleto na to. Ayun. So, ikaw, Brother Adrian, ano yung mga naranasan mo naman nung ikaw ay bata na mga games? Maaari mo bang i-share sa amin? Saan ka pinakamagaling na laro nung ikaw ay bata? Madami po kaming laro siguro po yata. Lahat ng klaseng laro dito sa Pampanga, nilaro po namin ay yung mga tumbang preso, mga ganyan, luksong baboy, lahat pa tinry namin, basketball, mga jolens, ganyan, yung mga rubber bands na nilalaro po namin dito na may kasamang tansa. Lahat po yata, kahit siguro wrestling, kaya lagi po kami napapalo kasi pati wrestling, pinasukan po namin ng mga bata kami. Pero ngayon ko po na-realize na kapag lumalaki tayo, nami-miss natin yung noon, yung parang enjoy lang, walang masyadong pressure sa buhay. Kaya siguro si Lord ina-allow niya tayo to enjoy our childhood. Nang sa ganun, kapag nasa process na tayo ng tumatanda na tayo, nagiging serious na yung mga responsibilities natin, we can look back on that. Na kapag stress tayo, maaalala mo lang na nung bata ako, napalo ako sa puwet because I did this specific thing. At maaalala mo yon, matatawa ka na lang, parang nagagamit mo siya as an inspiration na pwede ko pa naman balikan yun bilang magpapasaya sa akin whenever I have hard times sa buhay. Yes. So yun po, Pastor. Yes. Yes. At alam ko, Brother Adrian, lahat ng nilaro natin ng mga bata tayo pwede nating balikan. Pero hindi na tayo pwedeng paluin ng mga nanay at tatay natin. Tama po. Kahirap naman paluin tayo, di ba? Kaya, lalo na kung malaki pa ako sa parents ko ngayon po. Yun lang. Ayun. So, sa inyong magkakapatid, ano yung pinaka hindi mo nakakalimutan? Kasi apat kayo, di ba? Ano yung mga memories mo dito sa kanila? Mm. Kami pong magkakapatid, kasi lumaki po kami, I don't know what are those TV shows. Kami magkakapatid, lumaki po kami sa mga yung sa mga pinapanood ng mga chef. I think Master Chef po yata yun. So bata kami, kapag kumakain po kami, lagi po kaming nanonood ng ganun. So isa sa mga favorite moment ko kapag kumakain po kami magkakapatid, pare-pareho lang po yung ulam namin. Pero dinidesign po namin, ganyan, tapos pinapatikim mo namin sa bawat isa. Tapos magko-contest po kami, o sino yung pinakamasarap. Parang knowing na iisa lang po yung ulam namin, inayos lang po namin siya. Parang ganun po yung naging banding namin. Kaya siguro po, kinalakihan po namin yung food, yung hilig sa food, especially Kapampangans, because Pampanga is the Oo. culinary capital of the Philippines. You can go anywhere here and eat good food. And siguro typical na sa mga families here in Pampanga na talagang nade-develop yung skill when it comes to cooking. At nakalakihan ko po yun. And isa pa sa mga highlights ng kaming magkakapatid po kasi nagtutulungan po kami sa school, ano po namin, sa mga school works po namin, mga assignments po namin. I just love sharing those moments with them when we were kids. Kasi right now, may mga serious lives na, yung isang kong kapatid may family na, so we don't get in touch all the Mm-mm. time. Kaya siguro way back, talagang meron kaming mga nabuong memories na gano'n na pwede po naming balik. Yes, yes. Nakakamiss nga naman yung ganun, no? Sabay-sabay lumaki tapos biglang naging adulting na. Iba-iba na ang Tama po. priority sa buhay. Nakakamiss nga naman.
Ako hindi ako nakakapunta ako ng Pampanga, tama ba? Pampanga. Opo. Nakakapunta kami doon pero hindi ako nakakapasyal. Baka sakali makapasyal kami Mm. diyan. Ikaw Let's pray kontakin for namin. that, Pastora. Nag-schedule. Sige. So, ano naman ang favorite ninyo magkakapatid na pagkain? Dahil mahilig nga naman kayo sa pagkain. Yung favorite po naming pagkain, siguro collectively kaming lahat gusto po namin yung sinigang. Dito sa Pampanga medyo maasim po yung sinigang po dito. And ako naman po personally gusto ko po yung mga chicken dishes, ganyan, mga pasta and European Western food. Kaya po nakalakihan ko pong, kasi pinapanood po namin ng bata na curious ako hanggang sa matikman ko, naging favorite ko. Actually po, nung na-incline po ako sa cooking, nagluluto po kasi ako, nagkaroon po ako ng small business. I'm selling pastas and chicken wings because pasta food is a little bit expensive and you cannot really afford pasta every day, lalo na yung baon ko nung nag-aaral ako 20 pesos, nung nag-college po ako I think 50 pesos, ganon. Ngayon 100, ganyan. I cannot really afford buying pasta food. That's why I experimented the dishes na kamukha nung lasa ng mga ganon. So now I can enjoy my favorite food, hindi ko magastos sa labas, na now I have my own recipe. Parang ganon. Oh, ang galing. Hindi ka lang achiever, chef ka pa. Nahilig talaga sa mga mga delicacies, mga pagkain na ganyan, no? Galing. Opo. Lalo kang magiging productive sa mga ganyan. Nakaka-amaze naman. So, yung elementary days mo, ano yung mga achievements mo naman noon in terms of academically? Academically, nung from daycare to grade 6 po kasi achiever ako. And kung hindi po ako rank 1, rank 2, ganyan. So nag-graduate po ako with highest honors nung elementary po ako, and then math quizzer po ako simula yun nung grade school up until nadala ko ng Wow, college. ang galing naman. Kanino ka nagmana sa tatay, sa nanay? Wala ba baka may magalit sa isa. Ayun na, So, wag ka na um, sumagot. I think sa tatay ko po kasi Mm. napansin ko yung mama ko bata pa lang po ako tinuturuan na ako magbasa. And at the same time, mathematics. Imagine po na kinder ako, tinuturuan ako ng division before Wow. ng nanay ko at magbasa. Pero nakita ko po yung character ng tatay ko talaga. Kahit yung mama ko po yung nagturo sa akin, pero yung character po ng tatay ko when it comes to mathematics, talagang sobrang Mm. tindi. Kaya siguro masasabi ko sa kanya ko po nakuha yun. Mm. Yan na ba yung time, elementary ka? Kailan yung time na umalis yung parents mo nag-abroad? Yung tatay ko po actually 5 years old pa lang po ako, nasa ibang bansa na siya. So, typically, umuwi po siya for vacation ng 1 to 2 months. Kaya, lumaki po kami, na close naman po kami sa parents ko. Pero, parang limited time. Parang ngayon na lang po namin Mm. siya nakasama kasi after 2 years, 3 years, minsan pa nga po 4 to 5 years bago siya umuwi. At kapag umuwi siya, either 1 month, 2 months, ganun po. And then, yung mama ko naman po, nag-start siyang magpunta ng ibang bansa noong 16 years old po ako pagtapos ko ng first year college. At doon po nangyari yung testimony ko na later ita-testify ko po. Oh. Ano po yung effect na yung parents mo, they have to go abroad para makapag-provide sa family? Um, Kasi kung titignan po natin, parang sinasabi nga ng iba, parang your parents are taking care of other people while you're here, ganyan. Pero hindi naman po kami pinabayaan ng parents namin na inaasikaso po kami ng mga titas namin, mga lolo and lola po namin. At ako po naiintindihan ko po yun eh. Ako po, kaming magkakapatid, never po namin nasumbat sa parents namin kung bakit umaalis sila. Kasi kung masakit po yung nararanasan namin bilang magkakapatid na mag-isa po kami dito, siguro mas doble po yung sakit nila sa ibang bansa na nakawalay, ganon sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya never ko po talagang sinumbat sa kanila na bakit ginagawa niyo to, pwede naman dito magtrabaho.
I did not tell them any negativities about it. At iniisip ko na lang po na this is their way to to provide for the family. And I'm so grateful sa mga parents ko po. Yes. Kasi ngayong hapon na ito, may mga viewers tayo na OFW and some of them, yung mga anak nila din, ay nakakapakinig din ng iyong testimony this afternoon. What can you tell the parents who have to leave their children, and what can you tell the children na umaalis yung kanilang mga parents just to encourage them? So first, sa mga OFW parents na nasa ibang bansa, sabi nga nila, you are considered the modern heroes of our present time. And it's very difficult to be departed from your families, from your loved ones. But I know na ginagawa niyo po ito para sa pamilya niyo, ginagawa niyo po ito para i-bless pa po yung maraming taong nagmamahal sa inyo. And I believe it's so difficult to live in a place na malayo sa mga pamilya ninyo, sa mga mahal sa buhay ninyo. But I want you to know that even you are so far away with your loved ones, there is a Father in heaven who can embrace you every day of your life at iparamdam yung pagmamahal talaga na sumasapat sa mga buhay po natin. And just continue working hard. And I know that time will come, yung mga yung mga lahat ng pinag-arapan po ninyo ay magkakaroon ng kabuluhan balang araw. At sa mga anak naman po na mayroong mga parents sa ibang bansa, I want you to realize that this is a little bit difficult for you, but however, masasabi kong mas mahirap ito para sa kanila. It's time to just extend your love to your parents. Huwag kalimutang kumustahin yung mga magulang natin kasi malayo sila sa atin. So, praise God sa new technology na meron tayo ngayon. And nawa, wag nating kalimutan na kumustahin sila. Wag nating kalimutan ipaalala sa kanila. Ako po, sometimes, um, kasi everyday pinagpipray ko po yung parents ko. Pero when I have this extra time, kahit nakausap ko nila sila, I always give them a Bible first. I share them the Word of God. Kasi yung simpleng kumusta po ngayon, talagang makabuluhan po siya. Yung lahat ng pagod, napapawi, yung lahat ng paghihirap, nawawala kapag kinumusta ka ng isang taong mahal mo. Especially sa mga parents na nararanasan nila yon na makumusta sa kanilang mga anak. Yun po. Yes. Amen. That is so true. That is so, heartwarming naman yung iyong mensahe. Kasi a lot of young people nowadays, especially yung mga parents nila, they have to go abroad. Niisip nila na wawasak yung pamilya nila because maalis yung kanilang mga magulang. And it's about perspective eh. Kasi kapag ang anak, yun ang isip niya, ganun talaga ang mangyayari. Pero kapag ang anak, naintindihan niya that the parents has to do this para to provide for the family, they will really appreciate na yung mga ginagawa ng kanilang mga magulang. Kaya maraming salamat sa mensahe mo para sa mga magulang at sa mga anak. And ito yung talagang pagtutulungan ng isang pamilya na hindi talaga mawawasak despite of the distance, despite of doon sa kawalan sa loob ng tahanan. So, talagang mas lalong mabuo yung pamilya. Bakit? Kasi, syempre, we have to work with one another. It takes two to tango. So, yes, napakahalaga talaga noon. Maraming salamat sa message mo para sa mga OFW natin. At saludo kami sa mga OFW. Ako yung anak ko. 2 taon pa lang, hirap-hirap ng iwan. Isang araw, ang hirap iwan. How much more? 1 taon, 2 taon. Kaya maraming salamat sa inyong mga sakripisyo. At dun sa mga anak, dahil nagsasakripisyo ang inyong mga magulang, you really have to do your best sa inyong pag-aaral dahil yan naman ang dahilan para sila ay nag-abroad. So yes, let's work together as a family. Ayun! Payakin na tayo ni Brother Adrian. Ayan. So, kamusta naman ang iyong high school life dahil ikaw ay achiever no ikaw ay elementary? Kamusta naman yung transition mo? Pabinata ka na nito eh. Awas eh. Yung high school life, I think this is the most memorable part of my school days. Kasi sa high school, medyo nag-transition po ako from outgoing sa makulit na bata, nag-transition po ako into a very silent, a very warm person, pero nakikipagkaibigan, nag-approach, ganyan-ganyan. Pero parang
sumarado yung kaba sa akin, ganun po. Um, Achiever pa din naman po. Actually, when I was in high school, wala pang ano po nun eh, wala pang senior high school, wala pang K to 12. So I graduated in high school ng fourth year high school. So I was back then first honorable mention. I had many awards from leadership, from competitions, and one of the highlight of my high school life was these two situations na talagang masasabi kong hinarap ko yung takot sa sa sarili ko. Yung first, when I was in third year, kasi patapos na yung term ng third year, so merong student election sa amin, para pagdating mo ng fourth year, kayo ang magiging student council ng buong school. And then I was advised to run as the president of of our party list. Pero I don't have so many friends. I don't have so many support system. At nabalitaan ko yung kalaban ko ay sobrang popular pa sa school po namin. At ako na nasa gilid lang at lagi pang napagkakamalang suplado kasi hindi po ako talaga masalitang tao, ganito, ganyan. And it's my fear to face the people. I don't know how to do it. I don't know how to face people and do our campaigns. And I just did it. Hinarap ko lang yung takot ko. Kasi yung nanay ko po, ito po yung greatest talagang, aside from the Lord, siya po yung talaga yung pusher ko sa buhay, yung nanay ko. Alam mo yung bata ka pa lang kapag meron yung kanta ka kahit di naman masyadong ano yung boses. Sumayaw ka, ganyan, sali ka sa ganyan. Yung nanay ko, siya po yung pusher. Kaya sabi ng nanay ko, kaya mo yan. Sige, magsalita ka lang. So during our campaigns, I was able to really face my fear, facing the people. Alam mo po ba, basta kahit minsan nag-preach na ako, or minsan humaharap na ako sa mga ibang tao, uh, with my field of work right now, I also visited so many churches and speak. Pero at some point talagang nangyayari pa rin, napaparalyze pa rin ako pag maraming tao, ganyan. Pupunta ako ng mall, I don't know how to walk properly. Nangyayari pa rin sa akin, pero praise the Lord na overcome ko yon. At nung high school ako talagang yun yung isa sa mga battle ko. Isa sa mga memorable experience ko, yung humarap ako sa buong campus and I just spoke my heart and face that David and Goliath election. I consider it as David and Goliath election because I'm just a David that time. At sobrang popular as in ng kalaban ko. Nagbaka sakali lang po ako since wala po talagang choice sa party list namin. So I just faced it. But then, because of the grace of the Lord, I was able to win the student council. Wow. That's when I stepped into cultivating my confidence sa sarili ko. Doon ko na-realize na walang maidudulot na mabuti kapag nahihina ka. Di ba sometimes, because of our fear, we sometimes tend to miss the greatest opportunities of our lives kasi natakot tayo. What if sa moment na yun hindi tayo natakot? Ano kaya yung na-receive natin? Ano kaya yung mga na-experience natin? Even, and this is also my message sa mga youth na lagi kong kinakausap, lagi kong especially sa mga kasama kong youth sa church namin. I always tell them to not fear of anything regardless of whatever it is, malaki man yan, it's out of your interest and capability. You have to face it kasi doon mo makikita na kaya mo pala na because you can do it because God designed you to do it and God is with you doing that specific thing. Yun. Yeah. Amen. That's so true. Ako na, alala ko lang din. Yung first time ko mag-preach sa church, hawakan ko na lang yung mic. Gusto ko pa tumakbo. Kaya lang na-realize ko na ko, walang ibang sasalo. Kaya nagtuloy-tuloy ako preach. Alam mo, from that time on, 10 years na ako nag-preach sa church. Hanggang ngayon, nag-preach pa rin ako. And totoo yun talaga, we really have to grab the opportunity. Sometimes we have to create the opportunity. Kasi mas lalong lumalaki yung capacity natin. Mas lalo natin na-realize, wow, ang galing. Yung kakayanan pala ni Lord na ipiligay niya sa atin, mas lalo palang magiging kagamit-gamit. Amen. Praise God. 28 years old ka, no? Dami mong karanasan sa buhay.
Kamusta naman yung ikaw ay nanalo? Alam niyo pa nung nanalo ko ng high school, talagang dumami yung opportunities for me to exercise my potential. Dun po ako nag-start na mag-host ng mga activities sa school, mag-host ng different events sa school, at doon ko na-realize po na talagang if we're just going to step out in our comfort zone and just exercise our potential, there will be a cultivation within us na mangyayari that we can be able to develop ourselves and reach our highest potential. At doon natin madidiscover na, ay, may talent pala ako. Kasi honestly speaking po, Pastora, nung bata ako, lagi lang sinasabihan ng parents ko na, paano nang kapag ka mo ating utak, man, wala kang diskarte, ganyan sa kapampangan yung sinasabi. Parang may utak ka nga pero wala kang diskarte, wala kang alam gawin. Kasi ako nung bata, puro ako school, ganyan lang. Pero na-realize ko yung nung lumalaki na ako na totoo pala na we can just we just have to discover the potential that the Lord has planted within us. Nang sa ganon, mas magawa natin yung purpose natin sa buhay. Sabi ko nga, if it wasn't of that specific election, I was not able to really develop myself. At talagang nag-expand din ng nag-expand hanggang sa magkaroon na ako ng tiwala sa sarili ko. I was able to be sent different competitions sa school. I represented our school and even our province sa different competitions uh, uh, sa school po namin. Wow, galing, amazing. Pero achiever ka na niyan ha, nung elementary, pupunta high school, achiever. Kinakabahan pa rin pala yung mga achiever na ganyan. Opo, parang hindi po maiwasan yan eh. Oo. Amen, praise God. Kasi kung hindi ka na nag-ano noon, hindi ka nag-push noon, baka hindi tayo nag-usap ngayon. Baka Amen. ayaw mo na akong kausapin. Ayan, sabi dito sa comment section, sabi ni Sister Norma Sales Cadiz na sa Spain siya, sabi niya, yes, mahirap talaga Pastora Patricia, durog ang puso ng isang magulang lumayo, pero kabutihan ng anak para maganda ang kinabukasan. Sabi naman Sister Yolanda Hiyaw, ako po dati sabik sa sulat na dumating dahil po di pa uso ang cellphone na makausap ang aking anak. Hindi pa uso ang cellphone nung mga panahon natin nun, di ba? Opo. Lalo na sa daddy mo, 5 years old ka pa lang nun. Sabi naman Sister Salvi, hirap din po dahil as a mother of three na hindi kasama ang father, pag may pasaway lang na anak, need talaga ng father figure. Father figure. Let's talk about father figure. Tagal ni daddy mo nawala sa inyo. How was it? I think it's a little bit difficult growing up without a father figure. I think nagre-reflect naman po yung mga advices niya kasi tumatawag siya, nakakausap po namin siya. There are advices, there are messages. We know na kahit malayo siya, parang nakikita namin physically yung presence niya sa bahay namin, na providing for us, ganun po. Pero it's a little difficult eh, yung ano po, yung talagang lumalaki kang walang kasamang tatay. Kaya during those moments, lumaki po ako na very close sa mga tito ko, ganyan po yung mga nag-aalaga po sa amin, yung lolo ko, lola ko po. Ganyan. Sila po yung talagang nag-sustain talaga ng need namin when it comes to having a father figure. At siguro yun po yung time na naging very close din po kami ng mother ko since late na po siya nung umalis po siya ng ibang bansa. Pero ito po yung na-discover ko eh, yung kasi there are moments that we need guidance from our parents. Na most of the time kapag vulnerable pa tayo sa mundo, we really need the guidance of our parents. Kami po hindi naman po kami nagkulang sa guidance ng parents namin. Even they are abroad, they are always reminding us on how we should act as people, as individuals kasi wala po kaming kasama. At isang blessing po na na-realize ko na kapag dumating yung time na nagmamature ka na, doon mo marirealize na dahil wala yung parents mo, you have to do things on your own. Doon mo marirealize na kaya mo palang i-extend yung ganitong kapasidad, kaya mo palang magkaroon ng pasensya, kaya mong magtrabaho ng ganitong gawaing bahay, kaya mong kumain ng ganitong kasimpleng pagkain. Parang
doon ko po na-realize na magde-develop yung isang tao kapag wala nang nagtuturo sa kanya. Kapag malayo na yung mga nagtuturo sa kanya. And I believe that's a blessing kasi hindi naman po tayo talaga dinesign na sa lahat ng pagkakataon merong taong nag-guide sa atin. That's why we are growing in Christ. God is giving us this specific initiative within us na kapag alam natin kaya natin gawin, gagawin natin. Bonus na lang kapag talaga may mga tao sa paligid natin, full support sila sa mga ginagawa po natin. I think sadyang mabait ka lang na bata. Mabait talagang bata. Sabi ni Pastora Bim, naku, it's really difficult talaga pag walang father figure. Naranasan ng mga anak ko habang nagbabarko pa ang asawa ko, sabi niya. Ako naman, experience ko naman, dahil yung tatay ko palaging nandyan, nasobrahan naman ako sa father figure. Alam ko magpala, alam ko magtornilyo. Iba na yung natutunan ko kung ano yung trabaho ng lalaki. Parang alam ko kasi sa construction yung papa ko, nagko-construct kasi siya ng bahay. Kaya palagi kong pinapanood paano nagtutornilyo, nagkakabit ng ganitong iba rin pala kapag nasobrahan ka din ng father figure. Pero salamat sa Panginoon, marami akong nagawa. Kaya ang tanda, nakasabi na ang tanda. 29 na ako nag-asawa kasi isip ko kaya ko lahat eh. Ngayon, 31 na ako, may anak na ako. Pero praise the Lord, salamat. Kasi totoo naman it's tayo pa rin talaga yung pipili para sa sarili natin. Whether we choose the right thing or the wrong thing, ang pag-uusapan pa rin naman po dyan, ay yung resulta ng lahat ng ating mga ginagawa. Kaya yes, maraming salamat po doon. Praise the Lord. Sige nga po, tuloy nyo nga po yung high school. Anything else you want to share when you were high school? Nagkaroon ba kayo ng MU, ganon? May ganon ba tayong pag-uusapan ngayon, brother? Nung high school po ako, siguro wala po akong masasabing serious relationship kasi talagang wala pa tayo sa Panginoon. Siguro mga fling-fling, ganun po. Actually, I had my first relationship when I was in college na po. So during high school, it's pure academics, pure dreams, pure self-development. Ganun po yung nangyari sa akin. Lalo na po nung during my high school days, third year and fourth year, I have so much schedules when it comes to competitions. One time nga po naalala ko, meron po akong sinalihan ng isang competition. Sinalihan ko po siya ng February 2012, pero 2011 po, kinuha na ako ng teacher at nagbabasa ako. Alam niyo po, ito yung naging inspiration ko nung naging Christian ako. Kasi yung nung naging Christian po ako, parang hindi ko mabasa yung Bible. Sobrang kapal. Sobrang naalala ko po nung high school ako, I was able to read 53 books. Ah, 53 books ng 1 year in span. 1 year po siya kasi that time, yung school po namin, laging nananalo sa isang competition dito sa Pampanga. It's called Population Quiz. It's Battle of the Brain. So it's battle of the high schools in the whole Pampanga. 100 and plus schools. So wow. 1 year po akong pinag-review doon, 53 books. Yung isang book may 100 pages, 200, 500, 1,000 pages. And I have this full schedule of review academics. That's why siguro I didn't have much time about relationship pero may mga nakakausap, may mga ganyan. Siyempre yung tuksuhan, crush ka nito, ganyan, may crush ko ganyan, ganito, ganyan. I'm so full of my academics during that time. So 53 books pa lang ngayon, I think mas priority ko yun kasi I don't want to disappoint my school. Kaya I didn't have any relationship when I was in high school. Mm. Wow. Kabait lang. Kabait-bait niyo po. Sabi ni Sister Salvi, ang bait niyo po. Nag-work na ang magulang sa abroad, sila pa rin ang masama dahil wala sila nung kabataan pa nila, sinisisi pa ang mga magulang. Ito siguro yung mga ibang kabataan. Sobrang bait niyo daw po, sabi ni Du Kayanan. Kilala niyo po ba siya? Du Kayanan. Opo. Leader ko po sa church. Okay. Sabi naman, Sister, ay Pastora Bim Bim, ganyan din po ang ate ko panganay dahil kasama lagi ang tatay namin, lagi alam din niya
lahat ng gawain pang lalaki, panday, tubero at iba pa. Hehe, Bebs Belo, pabati din po ako ng happy birthday sa kanya. Happy birthday niya pala today. Happy birthday, Happy Pastora birthday po. Bebs Belo. Ayun, di ba? Nag-greet sa'yo si Alden Richards. Kamukha ni Alden Richards, si Brother Adrian. Happy birthday. Amen. Amen. Meron ka bang sasabihin sa mga high school ngayon, mga kabataan ngayon na nag-aaral na talagang dapat magpursige sa kanilang pag-aaral kasi yun ang kanilang role sa oras na ito? I believe in high school level, yung mga edad dyan, mga 16, mga 13 to 16 or 17 years old, I believe that it's time to prioritize your schooling first. I believe that this is not the right time to date anyone. I'm not against relationship, but I believe may mga tamang pagkakataon kasi para sa mga relasyon. Lalo na ako po lumaki ako sa unprivileged family. That's why I really prioritized my study way back when I was in high school. And just keep on cultivating yourself first. And sa mga kabataan na wala pang relasyon kay Lord, magkaroon muna kayo ng relasyon kay Jesus before you enter in a specific relationship. Kasi madaming mga kabataan ngayon, especially mga high school students, who are entering untimely relationship na nag-end up into just distraction. Nawawalan sila ng motivation to push through in their dreams because of those so many heartbreaks in their lives. That's why I believe it's very important to know what must be your priority at this point of time. Is it love life? Is it so much pagbabarkada and galaan? Or is it time to develop yourself first and focus on your dreams? Yun lang po. Wow. Amen. Praise God. Tama yun. Kasi kung ano yung ginagawa ng ibang mga kabataan ngayon, hindi pa alam ang ABCD. Delikado yun. Amen. Diba? Sabi ni Pastor Bim, wow, grabe sipag mag-aral at magbasa. Ako nga, isang book pa lang hirap na. Sabi naman ni Kim Castro, shout out po sa ninong ko si Edwin Kayanan. Shout out daw. Shout out po. Ayun, shout out sabi ni Lia, yes true po, sobrang bait talaga ni Mentor Adrian. Sobrang bait. Sino po yan? Shout out nyo nga po itong mga nagko-comment na ito. Ayan, shout out po sa mga ka-church ko po. Yan, si Ate Angel, Ate Maricel, si Ate Kim, Ninang Kim. Ayan, yung care group leader ko po, si Tito Du. Si Tita Bell po, one of our leaders in church. Si Tita Ana, si Tita Leia. Yan, mga kayut po namin, si Gila po kanina. Yan, si Joseph. Yung lahat po ng na nanonood ngayon. Hindi po sila maisa-isa. Ang dami po nila. Hindi po sa pag-support niyo. Kaya nga sabi tuloy ni Albert Sichon, shout out! Ang laki pa Yan, caption shout niya. out Albert. Ayun, love you na, sabi daw ni Ninang Kim Castro. Ayun, ang dami Yan po nagmamahal sa nila. iyo, kapatid. Amen. Amen. Sige, punta na tayo dito sa first year college. Kamusta naman ang buhay kolehiyo? Paano ka nakapasok? Ano ang kurso mo? Ano yung karanasan mo sa pagpasok ng college? Meron ka bang pinagpiliang course or school or anything? Actually po, dahil um, math quizzer po ako nung high school, hindi po ako yung namili sa course ko talaga. Yung nanay ko po yung nag-encourage. Hindi naman po pinilit, pero talagang in-encourage po ako to take up an engineering course, which is Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Kasi natatandaan ko po noon, ang dream ko po talaga is to become a lawyer, an attorney. Pero never ko pong inopen up ito sa parents ko dahil alam ko pong wala po kaming kaya sa buhay, we cannot afford that specific course. Sabi ng nanay ko po, dahil magaling ka sa mathematics, ganito ganyan, engineering, ganito. So I entered my first college in Don Honorio Ventura State University. It's a university po dito po malapit sa town po namin, beside our town lang po sa Bacolor.
And engineering for me is actually a good course. Hindi naman po ako masyadong nahirapan. Sakto lang po, sakto lang. Pero hindi na po katulad ng high school. Talagang dito sa college life talagang sobrang hirap ng mga pagdadaanan talaga. And I had so much joy having this course. However, I was not able to finish it po. I'm just up until third year, and then I had so much difficulties. Actually, first year pa lang po ako, I had my difficulty continuing this specific course, lalo na nung nangyari po yung one of the biggest distraction po sa life po namin, at doon po nangyari talaga yung nung na-encounter ko si Jesus when I was in first year college. So after having that, tinuloy ko pa rin po pero I was not able to finish it because of so many consideration and so many things na nangyari sa buhay ko. And later, if I have time, I can explain that for this testimony po. Mm. Okay. So, pwede mo naman i-share, how was it? Ano yung nangyari nung time na yun? First year college na encounter mo ang Panginoon. When I was in first year college po kasi, this is the most unexpected moment of our lives kasi my father, who usually work abroad, umuwi po siya ng Pilipinas tapos um my father has this attitude na one day millionaire. Parang simula kinder ako up until college, kapag umuwi siya, walang masyadong investments. Like for example, if uuwi siya, meron siyang bitbit na 400,000, 500,000. Ubos yan sa 2 months na vacation, na walang so much investments, walang ganito. Nakakabili po kami ng lupa, nakakabili kami ng ganito. Pero hindi po talagang nakaka, ano po yung tawag doon? Pundar. Ganun. Kaya Mm. lumaki po kami talagang, wala kaming sariling place, may mga lupa pero walang bahay. Ganun po. Ang time nagkaroon naman po ng bahay pero naibenta ulit. So ang nangyari po sa amin, nung pag-uwi po ng tatay ko, nahihirapan po siyang bumalik. So, nung nahirapan po siyang bumalik, parang doon po sa bisyo niya na pagsusugal, pag-inom, naubos po lahat ng savings, lahat po ng lahat-lahat. Hanggang sa magulo po sa family namin, nagkaroon ng mga commotion, nag-aaway, lumilipad yung mga electric fans, lumilipad yung mga plato, ganyan. So, we had this very dark moment in our family at doon nag-start yung everyday away. Hanggang sa yung nanay ko nag-decide siya na lang yung mga ibang bansa. Doon nag-step in yung nanay ko to Mm. go abroad. At yung tatay ko, nakasama namin sa bahay. Nakasama pa namin siya ng siguro 3 buwan. Pero puro away po kami sa bahay. Parang hindi po ako mukhang palaaway, pero nakikipag-away na rin po ako sa tatay ko, even yung mga kapatid ko. And that's the time na huminto na po ako sa pag-aaral. After having my first year in college, huminto po ako sa pag-aaral. Pero yung mga titas ko, ang ginawa nila because they see so much potential in me finishing my college. Ang nangyari po sa amin, kinukuha po kami pero ayaw po namin. So, naglayas po kami. Ako po naglayas ako, nagtrabaho ko po, naalala ko po, nagtrabaho po, nakiusap ako dun sa isang tito ko noon na ang nagtatrabaho po kasi doon, nag-stop din po yung isang kapatid ko, nagtatrabaho po siya doon sa kantin ng tito ko. Pero ako dahil lumayas po ako sa bahay, hindi po nila alam na pupunta ako doon. So pumunta po ako doon na kahit walang sahod, ganito. Basta makakain, gano'n. Tapos nag-work din po ako as a construction worker. At yung mga work na sobrang bigat, sobrang bigat bilang isang 17-year-old person. Tapos ang nangyari po, pumunta ako sa tito ko, doon po ako pinatira sa bahay nila. And then, balak kong ituloy yung pag-aaral ko po. Ang nangyari po kasi, na-encounter ko si Jesus nung nasa kantin po kami. Parang nakikita ko po yung sarili ko bilang isang rebelde, ganyan.
Umuwi naman po sa bahay, umuwi na po ako, nag-encourage kami umuwi. Umuwi po kami nun pero hindi po namin kausap yung tatay namin, ganito, ganyan. Hanggang sa tumira po ako sa isang tita ko, ayaw ko po talagang makaharap yung tatay ko, na ganyan. Hanggang sa masyaran po kami ng tito ko na isang Christian. Naghuhugas po ako ng plato. Wala po akong sahod doon, basta makakain, ganito, ganyan. Sabi niya, ah, wala ba kayong pangarap sa buhay? Ayaw niyo na bang mabuo yung pamilya niyo? Bakit ganito yung ginagawa niya? Bakit ikaw ganito, ganyan? Naglayas ka, pumunta ka dito, kaya mo naman ganito, makiusap ka sa ibang mga tito mo, ganyan, makapag-aral ka. But at that time po, hindi ko po alam. So sobrang linaw na, noon po sobrang linaw ng kaisipan ko, pero that specific time, it was just all dark. I cannot think of anything else but to just give up sa buhay. And then yung tito ko po na yon, nag-share po siya at yung kapatid ko po yung unang nakapunta sa church. Kasi actually that time I'm acquiring a Catholic church. So lagi ko sinasabi, no, we have the same God, I don't have to go there. Kapatid ko po yung unang pumunta doon. Hanggang sa yung kapatid ko, nag-initiate na rin po na share na ako ng gospel. Pero after 3 months po, doon pa lang po ako, doon po pa lang po ako nakapag-attend ng church namin. So, nag-start po yung journey ko as a Christian ng sobrang simple, observing anything. Ako po kasi sigurista ako. Kasi nung nag-aaral ako na practice ko yung isang bagay that I will not do a thing, I will not enter in a specific organization or anything without having any security. Siguro umabot po ako ng 1 taon bago ako ma-secure yung puso ko na, I'm on the right track, ganito, ganyan. And ito po yung kagandahan nung naging Christian na po kasi kami, parang hindi naman po totally na-heal na ako agad. Dumating po sa point na aalis na yung tatay ko ulit, pupunta na ng ibang bansa. So, mangingibang bansa na naman po siya. Pero pinatawag po kami sa bahay namin and to forgive each other. Pero pumunta po kami doon, wala pong conversation. Sabi ng tatay ko, baka kaya na nila yung sarili nila, hindi na nila ako kailangan. So, umalis po yung tatay ko, pumunta na ng ibang bansa. Pero from the depth of my heart, I know that God is within me and I cannot afford to send myself away from my Father na hindi ko siya pinapatawad. So kahit alam kong hindi pa ako sigurado, minessage ko po siya bago makaalis yung eroplano niya. Nasabi ko, ingat po kayo, ganito, ganyan. Nagbigay po ako ng short message sa kanya. Sinabi ko, ang Diyos ang mag-ingat po sa kanya. And I did not ask for for forgiveness. Hindi pa rin po ako nagsabi na pinapatawad kita. Basta nag-message lang po ako sa kanya. Pero nung nasa ibang bansa na po siya, doon po ako talagang binago ni Lord. Binago niya yung puso ko, binago niya yung laman ng kaisipan ko. Up until such time na nadestino po yung nanay at tatay ko sa parehong country. And then I was just praying that time na sabi ko, Lord, kasi hindi pa po ako minister noon. Hindi pa po ako very serious. I think I'm just attendee pero meron desire sa Panginoon. Pero hindi pa po all out talaga na masasabi mong Kristiyano. Sabi ko, Lord, fix my family and I will face my fear facing the people and I will serve you. And that's my prayer. I remember that specific night praying to God. Sabi ko, Lord, if you are true, fix my family and I will never stop serving you. At ang nangyari after that prayer, kinabukasan, I got a contact doon sa tatay ko na nag-iba na ng number kasi sa ibang bansa, iba na po yung ginagamit nila. He messaged me and then nagkaroon po kami ng conversation and I set up a date. Sabi ko, punta ka dito sa ganitong store, ganito at pinapunta ka rin po yung nanay ko na hindi nila alam magkikita sila doon. And that's the time na nag-usap po sila and that's the time that they decided to be together again. And that's when I stepped into committing myself in the ministry. And the rest is history that up until now, I'm still in the ministry. Praise the Lord. Amen. So, you were 17 years old that time nung na-encounter mo ang Panginoon. And now, na nandito ka na sa 28 years old, how was your relationship with your parents and your family?
My relationship with my parents now is good, and this is another plot twist of the Lord. Alam mo ba, Pastora, sabi ko last time dun sa meeting namin together with our pastor and leaders, the reason why I stepped into ministry because my God fixed my family, and I'm so grateful with that, and I really have seen the evidence of God's love, and Yeah. parang na-realize ko na knowing God is not just about reading the Bible. It's about experience at napatunayan ko po sa sarili ko na totoo ang Diyos na dati nagda-doubt ako na nung bata ako akala ko matalino ako, kaya ko lahat. Ngayon ko na-realize na walang saysay yung alam ko. Na-realize ko that I need God. Na-realize ko na totoo siya. And year 2023, that's the time that they separated again. That's the plot twist of the Lord. And one time, I had this anxiety that sometimes talagang minsan nag-overthink pa rin po ako. And I'm having trust issues with people sometimes because of what had happened in my situation. Sabi ko, Lord, kung ito yung core, ito yung foundation kung bakit ako naglingkod, tapos nawala, ano pa yung magiging reason for me to move forward and serve you again? And then God did not answer me. On that prayer, I am just crying, and God, I did not hear anything from God. And that's when I realized na ako mismo sinagot ko yung tanong ng sarili ko. That I entered the ministry not just because of that specific moment, but because I realized that God is true. Ngayon, nawala man ulit yung bagay na hiniling ko, pero nananatili yung katotohanan ng totoo pa rin ng Diyos. Na mahal pa rin ako ng Panginoon. Na hindi pa rin ako iniiwan at pinapabayaan ng Panginoon. And I embrace that truth at sinabi ko sa sarili ko that I should continue my ministry. And I just have to put myself in a community na talagang kasi right in this moment po same situation po. Wala po kaming parents sa bahay. But I praise the Lord kasi I have so much people who became my support system. I'm really grateful po sa church po namin. And I'm sorry if I will be a little bit emotional about this, pero totoo po yun yung parang no matter how strong you are, sometimes you will still need someone beside you para kumain ka na ba, ganito, ganyan. Yung parang situation namin sa bahay, gigising ako, magpe-prepare ng sarili kong pagkain, magluluto, ganito, maglalaba, gagawin ng lahat. And I have no one. Parang even in my previous life, I have no one kasi they always look at me as a strong person, but I believe strong person breaks too. And I'm so grateful with the people that I am with right now in my church. I have so many mothers, I have so many moms and fathers, ganun. At dun ko na-realize na I should continue. Even my biological family are not here, they are separated. I still have my spiritual parents. I still have my pastor. I still have my titas and titos. I still have these people around me na talaga nagsisilbing support system sa akin. Na sometimes, or most of the time, yun yung nagpapatibay sa akin para magpatuloy doon sa ministry na meron po ako ngayon. And now I'm still in the ministry. And thank you for these people na binigay po sa akin ng Panginoon para i-guide ako. Kasi this is, for the longest time, Pastor Rapat, people perceive me that I can do everything, that I can do anything. Pero this time, ngayon ko lang po na experience ulit yung may magsasabi sa'yo na kumusta ka na, may magsasabi sa'yo ganito yung dapat mong gawin, may magko-correct sa'yo. I love corrections. I love teachings. Kaya minsan, halimbawa, yung cell leader po namin, one time na alala ko, aalis po ako. I have appointment ng 12 noon. Hindi ko masabi nga alis ako kasi kapag nagsasalita po yun nakaganyan, talagang nakikinig po ako. And everyone in the youth, nakikinig po talaga ako. Kasi minsan lang po ako makarinig ng mga ganon na before laging
ako yung nagsasalita sa maraming mga tao, sa maraming kabataan. At ngayon na natutreasure ko po yung maraming pagkakataon na nakakapakinig po ako. At naalala ko yung time na yun, meron po akong schedule ng 12 noon po yata. Naalis po kami, pero umabot po ako ng 1 p.m. at tinapos ko yung care group kasi I just don't want to miss those words na nanggagaling sa mga cell leaders po namin tsaka sa mga kabataan na doon po sa care group namin. And I'm so grateful with this family. I'm so grateful with the Lord that He gave me a great support system, not biologically, but more than that, they are spiritually, spiritual family na na-incline po sa buhay ko. Amen. Amen. Praise the Lord. Kasi sometimes, ang Panginoon kasi He's God eh. We cannot comprehend. Hindi natin kayang abutin yung kanyang isip. Hindi natin kayang pantayan kung ano ang kanyang alam because He is an all-knowing God. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. And maaaring dun sa magulang mo, kasi I do believe kung ang Panginoon tinuturuan tayo personally, yung mga tao din sa paligid natin, tinuturuan din sila ng Panginoon. And one day or another, ang Panginoon, He will reward the prayer of your heart. We may not know kailan, hindi man natin alam kung paano, pero ang Panginoon siya ang nakakaalam and ang Panginoon palagi ibinibigay niya yung the best para sa iyo, para sa ating lahat na nagmamahal sa Kanya. Kaya nga sabi sa Romans 8:28, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, the good things, the pretty, the bad, the ugly. I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you," di ba? Yan yung plans ng Panginoon eh. At tayong lahat, di ba? Everything works together for our good. Sabi niya sa Romans 8:28, everything works together for our good. Lahat ang Panginoon kumikilos sa lahat ng bagay, sa lahat ng dako. Sometimes ang Panginoon, God answers us one year, 10 years, pero the Lord will still answer our prayer. And kasama mo kaming mananalangin para sa iyong sambahayan. Diba? Yan naman yung pangako ng Diyos sa ating mga buhay na ikaw, isa lang sa pamilya natin ang magkaroon ng ilaw, ang buong sambahayan ay magliliwanag at yan ang ating panghahawakan sa ating sambahayan, sa ating pamilya. And I do believe na ang Panginoon na sumagot sa iyo noon, siya pa rin ang Panginoon na sasagot sa iyo ngayon. Kaya hold on to your faith. Amen, Pastor. Binigyan And ka I ng just want pamilya, to, binigyan ka ng church, at alam ko na ang Diyos higit pa ang kanyang gagawin sa kanyang buhay. Yes po. Amen. I just want to say na if before yung prayer ko is Lord, fix my family and I will serve you. Now, ang sinasabi ko sa Lord sa prayer ko, whatever happens, happens. Whether I win or lose, I will praise you. Whether you're going to restore my family or not, I will serve you faithfully. Whether you give the desires of my heart, you will not give. I will still serve you. At ngayon, ngayon ko po na-realize na yung service natin sa Lord, yung faithfulness natin sa Lord, hindi siya nakabase doon lang sa mga parang magagandang sitwasyon na nangyayari sa atin, that we can still serve the Lord even in the darkest moments of our lives, that we can still serve the Lord even in the midst of our pains. Kasi Christian life is not just always about happiness or good situations. Christian life has this ingredient of pain, circumstances, but I believe that those are necessary for our growth. Mahahalaga yung mga pain, mahahalaga yung mga nararanasan natin nang sa ganon, mas dumepende tayo sa Panginoon, mas makilala natin ang Panginoon. Kasi through those pains, mas nakikilala natin siya. Doon niya mas naipapakita yung power niya. Naalala ko yung kwento sa Bible, si Bartimeo ng isang bulag na sumisigaw at binabawalan siya ng mga tao sa paligid niya pero sigaw pa rin siya ng sigaw hanggang sa makuha niya yung attention ni Lord. At pinagaling siya. Same situation with that blind person na sabi ng mga tao, bakit nabulag ang taong to? Dahil ba sa kasalanan ng magulang niya, sa kasalanan niya? Ang sabi ni Jesus sa kanila, nabulag ang taong to para ipamalas ang kalwalatian ng Diyos. And I embrace that na sometimes I have suffering, not because of so many things,
na gusto lang akong pahirapan ng sitwasyon or ganito. Dinadaan ako ng Diyos sa apoy bilang katulad ng isang ginto, hindi para sunugin, hindi tulad ng isang ginto ay padalisayin ng puso ko at para mas lumapit lang ako sa Kanya. And I believe our pain has purpose. It will allow us to depend on God all the time. And sa mga ministers dyan na dumadanas din ng pain sa buhay nila, know that your pain will just stay in a matter of a day, a week, or even months. But rest assured that regardless of anything that is against you, God is with us and God is for us. And if God is for us, no one can stand against us. And I believe that is enough and sufficient reason for us to be brave na magpatuloy sa buhay at walang takot na nararamdaman. Amen. Amen. Praise the Lord. Dati yung panalangin natin, it's about me. Lord, I will do this kung gagawin mo ito. Pero ngayon yung panalangin natin, Lord, I will do this dahil sa'yo. Ang galing na, Amen. pinagpangalan talaga. Ang Panginoon, idadarang, ganda yung sinabi mo, idadarang niya talaga tayo sa apoy upang palutangin yung pinakamahalagang parte ng ating mga buhay. Salamat sa Panginoon. Sige, Amen. dahil college life mo yon, balik tayo dun sa college life mo. How was your college life dahil ikaw ay Kristiyano na nung mga time na yun? I was able to develop my faith at nag-start ako mag-share sa mga kaklase ko, nag-start akong Anong course mag-evangelize. mo na pala niyan? Kasi dapat umigil ka nung first year. Anong course mo na yung sumunod? Ang course kong sumunod po ay Bachelor of Secondary Education major in English. So, Wow. now I'm still studying po. Bumalik ako sa pag-aaral. Nag-aaral po ako ngayon. Dito, ginagamit ko rin po yung moment ko. Kasi one time, I had this dream. I don't know. Kasi if maitatanong niyo po, Pastora, when I was a kid or when I was in high school, what the hatest course na dapat hindi mapunta sa akin, ganito ganyan, na dapat hindi ko kunin ay pagiging teacher kasi I've seen how terrible it is in the Philippines to become a teacher, especially sa mga students na maraming pasaway, ganito ganyan. But during my third year of my engineering, second year in my engineering course, I had this dream to become a teacher. And I don't know if becoming a teacher in church or in a school. And pareho naman po nangyari, Pastora. Actually, ang nangyari, during that time, I was able to be promoted in our church. At nag-start ako din mag-preach sa church po namin. And I had this opportunity to work with different schools in Clark, Pampanga, na mga international schools at nagturo po ako ng English language sa mga foreign people. And that's when I stepped in into developing my passion and love in teaching until, I don't know if it's a revelation from the Lord or naisip ko lang or dinesire ng puso ko. Ang sabi ko, if ever makatapos ako at makapagturo ako sa school, gagamitin ko yung school to evangelize and to share the word of God sa school. I'm going to target students. Kasi kapag teacher ka, yung mga students, nire-respect ka, ganito, ganyan. And now, nakikita ko, may mga teachers na naisasama nila sa church yung mga students nila. And that is one thing that I desire. Amen. If you have 600 students sa isang year, di ba? Ang daming chances po na makawin tayo ng mga souls. At isa po yun sa mga nag-push sa akin. That's why I really pursue this course. And yeah, I'm actually enjoying it po. Galing. Anong year ka na ngayon? But technically, second year. Second year po. Since I didn't have subjects na na-credit talaga ng marami. Since my curriculum before and the curriculum now is far different. That's why yung mga subjects ko parang tatlo lang po yata yung na-credit. In engineering, in engineering nakapag-take na po ako ng parang more than 10 na mathematics. And when I
shifted in the English language, we still have mathematics subject. At tinik ko pa din, sabi ko, nag-mathematics na ako ng engineering, Mas ba't matindi nagtitake na tayo? yung, Sabi ko, mas matindi na yung math mo dun sa engineering. opo, pero buti simple lang po yung mathematics ngayon since English language, so basic mathematics lang po yung pinag-aralan. Hmm. Okay. Gano'n ka katagal nag-stop ng schooling? I think 16, I think 7 to 8 years. Hmm. 7 to 8 years po ako Ano nag-stop. anong ginawa mo nung pagitan na yan? Doon po sa 8 years na yon, I focused in the church. Nag-focus Hmm. po ako sa ministry kasi doon sa church ko, there's a call for preachers and I surrendered myself to kasi nafe-feel ko rin po yung I really have this specific calling. And siguro yun po yung starting point ng pag-surrender ko sa ministry. And then nga, yun nga po, I was able to provide for my family by working sa uh, English International School sa Clark, Pampanga. I Mm. worked there for almost 3 years, I think po, 3 to 4 years. And then I also had this opportunity to develop a hosting skill. So nag-host po ako ng mga events, corporate events, mga weddings, mga birthdays, corporate Pwede ba events, and kita ko then kunin dito sa Abulog? sure po. Mag-host. And then also I was able to develop my skill in painting. I paint, then I Wow. sell the paintings, and then very recent, yung small business ng chicken wings, flavored wings, at saka Mm. mga pasta dishes. So, on those span na hindi ako nag-aral pero I was able to have so much income and provide also for my family Wow. at makapag-ipon for the school. Ganun. Mm. Amen. Ang galing. Nakaka-amaze. Papa-franchise nga ako chicken wings and pasta. Ang galing, no? Ibig sabihin, it doesn't mean na dadating, yung ibang mga kabataan ngayon, kasi some of them are not studying, siguro nag-stop sila because of finances. What can you tell the young people na they are not able to study because of financials? I think lahat naman talaga posible. Sabi nga ng Bible in Luke chapter 1, verse 37, in the Lord all things are possible. If i isusurrender lang natin yung prayer natin kay Lord. Ako po kasi yung principle ko sa buhay, if I desire for something and God sees that desire na mag-glorify siya, God will make a way to do it in your life. So parang you just have to show your desire to God, and that desire won't depart you from Him, but that desire will allow you to go near to Him at magagamit it para sa kanyang kapurihan. And I believe God will make a way. God will, ang daming ginamit ni Lord po sa akin para sa maraming opportunities na naranasan ko po sa Yeah. buhay. And if there are young people out there na nag-stop sa pag-aaral at wala na silang gana sa pangarap nila, know that God has planned for you. Know that God is able to sustain whatever need that you have in your life, be it in school, be it in your health, be it in your family. God can sustain that. Now, the best thing that you can do for you to be able to walk rightfully is to walk with God. Kasi ako personally, masasabi ko pa, sabi ko nga po kanina, sobrang dami kong pinag-aralan. I thought that I can do anything and I can sustain my life. But it's a lie from the enemy. Na kahit sobrang dami ko ng alam, wala pang 1% po yun sa Panginoon. I will still need God. I still need God. Nang sa ganun, masabi ko sa sarili ko na tama yung dadaanan kong daanan. Tama yung tatahakin kong oras. That's why to those young people out there struggling with their schooling, especially sa finances,
Pwede kayong mag-develop ng skill. Kaya nga yung sinasabi ko po kanina, Pastora, na you develop your skill, you discover it in the Lord. Hindi ko po alam minsan, parang halimbawa yung pagpipaint-paint ko po dati, nagpipaint po ako kasi pang regalo kasi wala po akong pambili ng, halimbawa, may friend po ako na magdidibu, tapos magbibili ng gift, nakakahiyang bumili ng mga 200, syempre bibili ko po yung mga 500, 700, and I don't have such money. That's why naisip ko, mag-paint ako, mukhang mamahalin. Hiram lang ako sa kapitbahay ng painting niya, bila akong canvas 150, magmumukha siyang 1,000 after magawa. So, nung Mm. pag pinopost ko po sila, how much, then that's when I started to realize that I can make it as a living. So, Galing. alam mo yun, parang just develop and God will make a way para maging source of income mo yun. Yeah. Sa church, mag-host-host ka, tapos sasabihin nila, "Tuloy mag-host, pwede bang sa dibo?" Hindi po sa church, pang church lang po, pero I was able to go out in the church and host Mm. weddings until I made it as a living also. So sa mga young people, just discover your greatest strengths Yeah. and allow yourself to sustain your Mm. finances and your education. And I believe, Pastora, may mga free colleges. Ako, ay yung ina-attendan ko po ngayon na university. It's a state university. We do not pay for our tuition. Mm. Yeah, totoo yun. Pwede ka namang maging active, proactive while waiting, diba? So, ang daming mga kabataan ngayon, may kaya na sila sa buhay dahil they made themselves active, naging productive sila, naging, ano sila, kumbaga, they take everything as an opportunity. And that is really amazing. That's really wonderful. Na mga Mm. kabataan dyan, gising-gising, wag cellphone ng cellphone. Unless kumikita ka sa cellphone, pwede yon. Pero kung cellphone ka na cellphone, hindi ka pa-load kay mama mo, gising-gising. Ayun, sabi nila dito, wow, ang daming alam gawin. Itong tanong ngayon, bakit single pa rin? Pwede bang sagutin yon? Yan, sige nga, maaari Um, mong encourage lahat ng nakikinig sa atin sa hapon na ito. At the age of 28, maaaring you are productive and everything, pero bakit, why are you still single, serving the Lord? I think it's a decision coming from me to stay single. I had my previous relationships. I had two serious relationship and one fling relationship before. And madaming ako din sinabi ko sa sarili ko that I'm already in the right age to be in a relationship. However, I decided to say no to relationship first. Kasi honestly, I feel I also feel the need to ano parang to explore with romance, ganito ganyan. Lalo na 'pag nagho-host po ako ng wedding, sinasabi ko ano sa'kin, parang gusto kong ikasal din, ganito. Yung 'pag na-host mo ako ng wedding. Pero it's a decision from me Mm. and natuto po ako sa past relationship ko before and kahit sinasabi po nilang nasa tamang edad na ako for me in the relation to be in a relationship. Ang pangaral ko po kasi sa mga kabataan po sa amin sa church namin ay hangga't hindi tayo nakakapagtapos ng pag-aaral at nakakatulong sa pamilya natin, parang for me, it's not a good timing to be in a relationship. Kung yung pinang-date natin galing pa sa bulsa ng parents natin, what if your parent is a street sweeper, nagwawalis? Ilang daan ang wawalisin ng nanay mo para makapili ka lang ng bulaklak sa doon sa girlfriend mo. I'm not having negativities about love and romance, pero iniisip ko po lagi yun. Parang ang priority ko ngayon, kung sinasabi kong hangga't hindi kayo nakakapagtapos ng pag-aaral, huwag kayo magjowa. Eh currently, right now po, nag-aaral ako. And I don't want to break that rule na habang ako po ay nag-aaral, though I'm in the right age, sabi ko nga po, sinasabi ko po kasi sa kanila na hangga't hindi nakakapagtapos ng pag-aaral, hindi nakakatulong. Doon nakatulong naman din po ako sa parents ko. Pero having that fact na nag-aaral pa po ako, hindi pa ako nagtatapos ng pag-aaral, katulad ng advice ko sa kanila, ako po mismo paninindigan ko yung encouragement ko sa kanila. And I believe I'm not too late in relationship. I believe that God has in store for me. I just have to wait. I just have to pray for it. I just have to finish my
schooling. I just have to reach my dreams nang sa ganon hindi makonsume yung yung magiging future ministry partner ko. Kasi what if she's the God's best and I'm not the best yet? That's why I need to develop myself first yet. So sa lahat ng kabataan, I want to encourage all of you that there is perfect time to to romance. Sabi nga nung isang kapatid namin sa church, si Brother EJ, we date to marry. We do not date to have fun. We date to marry. And choosing a ministry life partner is one of the greatest decision na gagawin natin sa buhay natin. That's why we have to pray for it thoroughly. We have to really surrender it to God. Nang sa ganun si Lord ang magsulat ng love story po natin. Amen. Amen. Galing. Pinagpala. Pinagpala yung mga kapangasawa mo. Kasi marami, wag na lang. Marami talaga, maganda na ganyan ang mindset ng lalaki. Kasi ako palagi ko din sinasabi na ang lalaki magbibitbit sa pamilya. And kapag ka ang lalaki hindi decisive sa kanyang mga desisyon, bitbitin siya ng asawa niya. Yun ang magiging mahirap sa isang relationship. So, yun yung palaging itinuturo sa atin sa simbahan na tayo, individually, kailangan natin maging buo sa Panginoon. Para yung mapapangasawa natin, buo na din siya sa Panginoon. Para pag nagsama tayo, hindi na, hindi na half-half, kundi parehas na buo at parehas na maglilingkod sa Panginoon. And ito din yung sinasabi ko sa mga couple na, di ba nakikita nyo ba na ngayon nagtatrabaho kayo, nagpupursige kayo, 3, 4, 5 ang anak ninyo, hanggang tumanda kayo, nagtatrabaho pa rin kayo. Bakit? Kasi hindi naging fix or hindi naging tungkol sa finances and everything. So, ang daming aspeto ng relationship. Hindi lang siya financial, hindi lang siya emotional, kundi pati spiritual. Kumbaga lahat ng aspeto we have to consider. And ito, napakagandang lesson yan para sa ating lahat na talagang maging buo muna tayo sa relasyon natin sa Panginoon so that tayo din mismo sa relationship natin sa magiging karelasyon ninyo, kasi may asawa naman ako, yung karelasyon natin parehas ng buo sa Panginoon, napakahalaga noon. Ayun, sabi po dito, pa-shoutout po sa aming mahal na Pastor Herbert John Supan and family, saka po sa CIY Betis and CIY Bulaon. I-shoutout mo daw po. Yan, shoutout po sa aming mahal po na pastor, sa Pastor Herbert Jan Supan, kay Tita Presi, sa kanila pong mga anak, and also sa CIY Betis po, CIY Bulaon. Shoutout po sa inyong lahat. Salamat po. Amen. Sabi ni Maria Razo, I agree. Amen. Sabi naman ni Josephine Gatok. Tama po. Sabi ni Ninang Rosemary Socias, tama nga naman. There's a perfect timing. Ecclesiastes 3:11. Sabi ni Maria Razo. Sabi ni Pastor Bim, sabi niya, napakapalad ng iyong magiging future ministry partner, Brother Adrian. Pinagpala ka anak sa grabe ng iyong standard, godly standard. Mapala at pinagpala magiging partner mo sa buhay. Sabi ni Ninang Rosemary Socias. Sabi ni Zyrene Gatus, love you kuya. Praise God and praise the Lord. Amen. Sige nga, for our ending, alam ko may mensahe ka na gusto mong ipahayag sa lahat. Pero bago yon, maaari ba naming makapakinig ng isang awitin mula sa isang worshiper of the Lord, and then you can share your message to everyone po. Sige po. Amen. Sure po. So, may magandang kanta niyo? I think this is a very popular song, The Goodness of the Lord, Goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
Into my life you have been faithful. Into my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Praise the Lord. Ayan. So the goodness of the Lord is available for all of us. And I'd like to share few things sa inyo pong lahat bago tayo magtapos sa aming programa ngayong hapong ito. I'd like to share to you the word of God written in First John chapter 4 verse 9 to 10. It says here, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawaran ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos, dapat din tayo magmahalan. This very verse that I read is the verse that comforted me in so many darkest moments that I've had in my life. Ito yung verse na talagang sinabi sa akin ng Panginoon na anak, despite of your circumstances, despite of the uncertainties that you have in your life, you have me and you have my life. Alam niyo po, sa mundo po natin, hindi po natin makikakaila na ang mundo po natin ay nagbibigay ng maraming pasakit, nakakalito yung mga nangyayari, yung mga illegal sa Diyos, nagiging legal na, ang daming kasalanang nangyayari sa mga buhay natin, and we need to guard our lives. And for us to be able to guard our lives, we need to stand in a firm foundation. Isang pundasyon na hindi nabubuwal, isang pundasyon na matibay at hindi nawawala. There are so many people who put their lives in the foundation of money, in fame, in good situations, in their money, in so many things in their life. But I want you to know that all of the things that we have in the world, they are just all temporary. Lahat yan nawawala. Maraming mga tao, dahil marami silang pera, hindi nila kilala ang Diyos. Ay minsan kapag nawawala yung pera nila, nawawala na rin yung pundasyon ng buhay nila at bumabagsak sila. Madaming tao ngayon, yung nakabase yung buhay nila sa magandang sitwasyon ng pamilya nila, ng mga kaibigan nila, pagkakaibigan nila. At kapag dumarating yung pagkakataon na nagkakaroon ng problema yung relationship, bumabagsak din yung mga taong yan. We are sometimes being deceived with the lies of the enemy na kailangan nating ipundasyon yung buhay natin sa maraming bagay. Dahil ang totoong pundasyon na dapat nating tayuan ay ang pagmamahal ng ating Panginoong Yesus. And the greatest demonstration of love is the act that Jesus did on the cross when He died in the cross of Calvary. And that love is an extraordinary love. That love is sufficient. That love is enough. Akala ko dati, nung hindi pa ako kumilala sa Panginoon, I thought that I can find perfect love here in this world. I thought na yung perfect love nasa parents ko. I thought perfect love nasa kaya kong gawin. I thought perfect love makikita ko sa ibang tao. And one time I asked myself, alam ko ba talaga yung konsepto ng perfect love? At then ko na-realize that the concept of perfect love, yun yung namatay si Lord para sa atin. Because love can cast out all fears. Lahat ng fear na pagtagumpayan niya, even the cross of Calvary na pagtagumpayan niya because of His love for us. At walang perfect love sa tao. Walang perfect love sa sitwasyon, walang perfect love na makikita sa sanlibutan ito. At yung love na nararamdaman natin, yung emosyon, hindi lang yan puro emosyon, hindi lang yan puro nararamdaman. Love is beyond falling in love. Love is beyond emotion because the true definition of love is when Jesus died on the cross. That is the perfect love na makikita natin only in the Lord. And I want you to realize that in this world,
We're going to have so many challenges. We're going to have so many circumstances. We're going to face so many uncertain things in our lives. But I want you to know, in John 16:33, sabi ni Lord doon, I have told you these things so you may have peace. In this world, you will have troubles. But take heart, I have overcome the world. Alam ni Lord that we're going to face circumstances, challenges. Ang mundo punong-puno yan ng kabalisahan, punong-puno yan ng hindi siguradong bagay. At saan tayo lulugar kung hindi sigurado ang sanlibutan? And this is the reminder of God na dapat lumugar tayo doon sa kanyang pagmamahal because God's love is our firm foundation. And I'm telling you this, that God's love is our firm foundation because of three things. Ang nagagawa ng pagmamahal ng Diyos marami, but I'm going to share three things to you. God's love sustains our lives. Yung pagmamahal ni Lord, sinusustain niya yung buhay natin. Na minsan kapag naiisip mong wala ka nang ganang magpatuloy sa buhay, wala nang dumarating na mabubuting bagay sa iyo, you just have to remember that Jesus died on the cross of Calvary, hindi para maranasan mo yan, kundi para maranasan mo yung love niya na magsusustain ng buhay natin. The enemy knows our potential, that we can do so much in the kingdom of the Lord. The enemy knows that God has great plans and promises sa mga buhay natin. Kaya naman, alalahanin natin na ang pagmamahal ng Diyos ang magiging sapat nating dahilan para makapagpatuloy tayo ng magtagumpay sa buhay at makamit natin yung mga pangarap ng Diyos sa buhay natin at magampanan natin yung layunin inilakip niya sa atin. Kung ang trabaho ng kalaban ay manira, magnakaw at pumatay, pero ang sabi ng Diyos, I have come that you may have life and have it to the full. Ang plano ng kalaban ay manira, pero hindi tayo para sa kalaban. Tayo ay para sa Diyos, kaya't ang plano ng Diyos ang i-embrace natin. And that is the life na sobra-sobra para sa mga buhay po natin. It will sustain us. Do not fear life, do not doubt life, because the love of God will sustain us. Sabihin mo man, isa kang kabataan, hindi mo kaya yung buhay, wala kang pangarap, hindi mo kayang tuparin ang pangarap mo, know that God is with you and He will sustain you. And the second one, God sets us free. Ang pagmamahal ng Diyos kaya tayong palayain. Hindi para maging malaya sa kasalanan, kundi kaya niya tayong palayain sa tanikala ng kasalanan na bumuhay sa atin sa maraming panahon. Now that I was able to go and minister in the kingdom of the Lord, dito ko pa lang talaga naranasan yung totoong buhay. Na ang buhay pala ay talagang ibinubuhay para sa Panginoong Diyos. At sa mga kabataan na feeling mo walang direction ang buhay mo, feeling mo wala kang nagagawa, you're not being purposeful, you're not being productive. Just surrender your life in the Lord. Because after all, He's our Creator. Siya yung mas nakakaalam kung paano tayo dinisenyo, para saan yung buhay natin. Siya yung mas nakakaalam ng pangangailangan natin. Siya yung mas nakakaalam kung paano ayusin yung sirang buhay natin because He is our Creator. He can set us free. He can deliver us. He can heal us just like what the Lord did in my life. Pinalaya niya ako, tinet free niya ako sa lahat ng pain, sa lahat ng sakit. Dinevelop niya ako. Back then, I don't know what to do in life, but now I have so much to do in life because God made me realize that I am designed like this because He wants me to become purposeful in life. And we are all called to be purposeful. And the third one, God's love speaks greatness. There is greatness in the love of God. And us Christians, the best response that we can give to that great love is to live a life that can give glory to our Lord, dear Jesus Christ. The love of God is so great, mai-inspire ka eh. Mamomotivate po tayo. Yung pagmamahal ni Lord, punong-puno po yan. At kapag meron tayong pagmamahal ni Lord, yun po yung magfu-fuel sa atin para magawa yung maraming bagay sa mga buhay po natin. I believe that we are not exempted sa mga circumstances and pain sa buhay.
We are not exempted sa mga problema sa buhay. Yes, there will be pain. Even Jesus Christ suffered. Tayo pa po kaya? Even Jesus Christ cried. Even Jesus Christ faced his darkest moment in his life. Kaya tayo, nire-remind tayo ni Lord. Sabi ni Lord, I have overcome all of these things. I was able to overcome all of these things. And 2,000 years ago, tinapos na ni Lord ang lahat-lahat. That's why yung mga pinagdadaanan natin ngayon, tinapos na rin po ni Lord. Bit-bit natin yung katagumpayan sa mga sarili natin. Whatever happens in our life, testing lang yan eh. Makakatulong lang yan for us to develop our life. Hindi siya win or lose because there's no losing in the Christian life. Either we win or we learn. Because in Christian life there is no more losing. It is always a victorious experience because Jesus already died on the cross and we already received that victory. Kaya bakit tayo matatakot sumulong sa buhay? Bakit tayo matatakot magtiwala sa Panginoon kung alam po natin na tinapos na po ng Diyos ang lahat-lahat? It doesn't matter if you have pain. It doesn't matter kung katulad ko nagsuffer ka ng emotional and in your mental health. I believe now mental health is very rampant. Ang daming pinagdadaanan ng mga kabataan. I want you to rest in the knowledge that God's love for us is so sufficient because God was able to heal me with those so many circumstances that I have had in my life. And I want you to know this, that pain is necessary for our healing. Pain is necessary for our healing. I was able to illustrate this in our care group. At sabi ko nung nag-pray ako, if ma-assign ako mag-preach, i-illustrate ko to sa church. Kasi gusto ng mga church members namin yung nagkukwento po ako when I preach. Pero I'd like to illustrate it now. Hindi po ba ang doktor, like for example, yung isang pasyente may sakit siya sa bituka. Hindi po pwedeng masaihin ng doktor yung tiyan para gumaling. Ang gagawin ng doktor, iiwain niya yung tiyan, susugatan, para magkaroon ng access sa loob at pagalingin yung bituka ng pasyente. Alam mo ba kung bakit minsan sinusugatan tayo ng Diyos? It's because He wants to have access inside of us. Yung sugat necessary siya sa healing natin. Kasi hindi tayo gagaling sa pamassage-massage lang. Sulod susugatan niya tayo para pagkaroon siya ng access sa loob at pagalingin niya yung meron tayo sa loob. That's why, if you have pain right now, don't worry. I believe this is the beginning of your greatest healing. Kaya pala sinusugatan ako ni Lord ngayon kasi meron siyang pagagalingin. Kaya pala sinusugatan ako ni Lord ngayon kasi gusto niya magkaroon ng access sa loob ko nang sa ganon, meron siyang ibigay na greatest blessing sa akin. In any moment, we must trust God. In any situation, we must trust God because God won't let us down. The world will fake us, will lie to us with so many good things na ipapakita niya sa atin. Pero sa Lord, kahit sa masakit, mayroong kabutihan na mangyayari sa mga buhay natin. Kaya tayo pong lahat na naririto, sa lahat po ng mga nakikinig, let us all stand firmly in the love of God. Dahil ang pagmamahal niya lang, sapat na po sa mga buhay natin. Don't worry about the works of the enemies. Don't worry about the works of the world, your circumstances, your problems, because there will be a blessing in your breaking. The breaking has a purpose. The pain has a purpose. And maybe at some point, may mga kabataan din dyan na you feel left behind, natagalan. Si Kuya Adrian, 28 na, pero wala pa rin ganito, wala pang ganyan. You know what? Just like the sun and the moon, they don't shine at the same time. The sun will shine at his perfect time, and the moon will shine at his perfect time. They do not shine at the same time. They shine on their perfect timing so they can shine the brightest. Ibig sabihin, meron tayong perfect time to shine the brightest. Your waiting is not a wasting. You're not wasting time. You are just allowing the process of the Lord. After King David was anointed by Prophet Samuel,
David waited 13 years to be on the throne. God could have taken David straight to the throne. Pero bakit nag-wait si David ng 13 years? Because in those 13 years, God developed him. God developed David's greatest trust. God developed David's obedience. God developed everything necessary for the role of a king. Now, I want you to realize that you're not left behind because God is preparing you to your greatest blessings in your life. God's love is all we need. God's unconditional love is all we need. It was the thing that healed me. It was the thing that transformed me. It is the thing that keeps sustaining me up until the very moment of my life right now. God's love is all I need, and God's love is all we need. And may the unconditional love of God be upon us every second of our lives. To God be all the glory. Amen and amen. When we face this imperfect world, we have to remind ourselves of the crooked cross where the perfect love of God was crucified. Ang ganda, no, mga kaabangers. Tunay nga na sometimes, galing ng illustration. Kailangan sugatan tayo para mapasok yung loob ng ating mga buhay. And sometimes, hindi natin naiintindihan yung proseso, pero ang Panginoon, alam niya kung saan niya tayo dadalhin. And mga kaabangers, marami ba tayong natutunan sa araw na ito? Ako, personally, I've learned a lot. Salamat sa buhay ni Brother Adrian. At dapat pala ipag-pray mo kami. Ipag-pray mo nga kami, kaming lahat na nakikinig sa araw na ito, Brother Adrian. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin ngayong hapong ito. Kahit nasaan ka man, ngayong oras na ito, I believe that the work of the Holy Spirit is anywhere because God is omnipresent. At ang buhay natin ngayon ay alam kong pagpapalain ng Panginoon. Let's close our eyes and let's feel the presence of the Lord. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat, patuloy po kaming sumasamba. Ang lahat ng kadakilaan ay ibinibigay po namin sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa oportunidad na ngayon po kami po ay nagkatipon sa lugar na ito, Lord God, in this social media platform. I believe, Lord God, that this is not an accident that we gathered in this specific moment because I believe that you have revelation to each and every one of us. Patuloy, Panginoong Diyos, nahayaan mo na mangusap ka sa bawat isa at patuloy na itanim niyo po ang lahat ng mga salitang ni-reveal niyo po sa aming lahat ngayong hapong ito. Patuloy pong idinadalangin ko po ang bawat isang manonood, Lord God, saan pong parte ng Pilipinas at ng buong mundo. Itinataas po ang bawat isa. Kayo po ang nakakaalam ng buhay namin. Kayo po ang nakakaalam ng puso't kaisipan po namin. Lord God, loobin niyo po kami. Pagkilusin niyo po ang laman ng puso't isipan po namin. Ayusin niyo po. Kung meron po kayong dapat ayusin, pagalingin niyo po. Kung meron po kayong dapat pagalingin, patuloy na iangkla niyo po ang bawat tibok ng puso namin. Sa tibok ng puso mo, Panginoon, turuan niyo po kami na laging magtiwala sa iyo. Turuan niyo po kami na lumakad sa kalooban mo lamang, lumakad sa katuwiran niyo lamang po, Panginoon Diyos, sa buhay po namin. Lord God, sa lahat po ng nakikinig ngayong oras na ito, ipaalala niyo po sa bawat isa na ang pagmamahal mo ay sapat na pong dahilan upang hindi po kami mabagabag at matakot sa buhay. Ang dakilang pagmamahal mo ay sapat na pong dahilan nang sa ganun hindi po kami, Panginoong Diyos, mabalisa sa pinagdadaanan po namin. Sapat na pong dahilan para magpatuloy po kami sa mga buhay po namin, and most especially sa mga ministries, Lord God, na ipinagkatiwala niyo po sa mga buhay po namin. Lord, continue to bless everyone in this moment. Continue to heal us, continue to transform us, and continue to do what you do sa mga buhay po namin at sa buong sambahayan po namin. Pakaingatan niyo rin po, Panginoong Diyos, ang aming kalusugan at patuloy sa lahat po na nangangailangan ng kagalingan sa oras na ito. I declare healing by the blood of Jesus. You are healed in the name of Jesus. By the power of the Holy Spirit, there is restoration of our strength. There is restoration of our body. Panginoon, lahat ng nangangailangan ng kagalingan sa physical, emotional, mental, and most especially sa spiritual, ipagkaloob niyo po sa amin ang kagalingan ito because we believe that you are our great doctor, Lord God. We receive your deliverance. We receive your healing. At sa lahat po, Panginoong Diyos, nang may mga pinagdadaanan, allow us to realize, Lord God, that you are doing it for a purpose.
na mas hinihigpitan mo lang, Panginoong Diyos, ang kapit niyo po sa mga buhay po namin. We have this pain for a purpose. We will trust your process, O Lord. No matter what it is, we're going to trust you all the time. Lord God, patuloy na i-bless niyo rin po, Lord God, ang Daily Share Live TV, Panginoong Diyos, na patuloy na nag-e-extend ng mga salita mo sa maraming mga tao. Continue to bless this platform, continue to bless this ministry, bless Pastor Pat, Panginoong Diyos, at patuloy na marami pa po silang maabot at ma-inspire ng mga tao nang sa ganon, people, Lord God, will come near to you, Panginoong Diyos, hindi na muling bumalik pa sa dating buhay. Lord God, we are declaring your victory sa mga buhay po namin, and we are declaring, Lord God, your unconditional love to each and every one of us. Maraming salamat, Panginoon. We love you and we appreciate you, Father. We glorify your most holy name. Maraming salamat po. Samot panalangin in Jesus' name. Amen. Amen! Mga ka-abangers, busog na naman tayo sa ating hapon na ito. And paalala lang mga kapatid, bukas sama-sama tayo muli 2:00 ng hapon dito po sa Daily Live Sharing. And in behalf of Pastor Dong, Pastor May, I am Pastor Patricia from the Hub of Christ Abulog. Sama-sama po tayong ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa bawat testimonyang ating nararanasan. Maraming salamat po and see you all tomorrow. Maraming salamat Brother Adrian at sa lahat po na kasama natin dito sa hapon na ito. God bless everyone!